Magandang araw and welcome to my channel. Today, September 5, medyo gumaganda na yung sikat ng araw simula kaninang umaga after niyang mag-uulan ng almost 2 weeks. Kaya lang, right now, 1 p.m., medyo umaambon-ambon ulit. Kung mapapansin nyo, may paisa-isang patak na nakakapture sa video ko. Itong mga pinapakita ko ngayon, ito yung mga ilan sa mga ROS succulents ko. More than 1 to 2 years na sila under my care. Yung mga nasa kaliwa, cuttings na yan na propagation ko. And ito namang mga nasa right side, yung mga lovely rose ko na isi-share ko din sa inyo today. Wala nang ulan, so nilipat ko muna sila dito sa table. Dito ko na rin tatanggalin yung water sa leaves nila. Itong mga nasa screen ngayon, yung mga lovely rose ko na almost 2 years na sa akin. Isang set siya nung nakuha ko. Ito namang kasunod na nasa 2 malaking pots, magwa 1 year na sila sa November. Tanggalin ko lang muna yung water sa leaves nila. Itong gagamitin ko, nabili ko sa Shopee last year. Masakit kasi sa kamay yung dati kong ginagamit and matagal bago matapos. Rechargeable siya and nabili ko sa Shopee sale ng 1,578. Kaya lang parang wala na silang binibenta. I mean, yung sa store mismo na binilan ko, parang hindi na sila nagbebenta ng ganito. Pero pag mag-search kayo sa Shopee, may ibang seller pa naman. Itong mga nasa malilit na pots, iniwan ko lang siya sa sunlight na hanggang 11 a.m. Kaya lang napansin ko parang bumubuka na silang lahat. Kaya since last 3 months, sinasanay ko sila ng longer sun exposure. And ayan na nga, parang kumuklose na ulit sila kagaya nung isa doon, no? Kumuklose na sila. Hindi ko lang matuloy-tuloy yung pag-train sa kanila ng longer sun exposure kasi nga nag-uulan. Under eaves din sila nakalagay so may time na nababasa ng ulan pag malakas, minsan naman hindi. Pag stable na sila sa inyo, mahilig sila sa water. Itong 5 pots na yan, nabili ko ng set 150 kay Rose Succulents. Itong nasa malalaking pots na 2, kay Joy CNS naman, nasa 400 each yata. Lahat yan sila own soil yan galing Benguet. Hindi ko na pinalitan, pinaship ko sila ng rooted. Kasi nga naglalaga sila pag uprooted, hindi mabubuhay talaga sa lowland. Pero itong isa na to, dinagdagan ko ng soil sa ibabaw lang. Kasi nung pinapick up ko sa Tok Tok Rider na uproot, pagdating dito uprooted. Kung mapapansin nyo, hindi na sila puno kasi may mga natanggal dyan Napabayaan ko sila kasi sa ulan ng matagal, as in sobrang tagal talaga. Hindi ko sila inaahon. And naaarawan na uulanan sila doon. Hindi ko naman kine-claim na expert ako sa lovely rose dito sa lowland. Pero sinishare ko lang yung mga ginawa ko sa kanila kung paano ko sila napastay ng matagal. Kagaya nito, yung stem nito, parang mamamatay na siya, diba? Pero hindi, buhay yan. Matagal na siyang ganyan. And kung mapapansin nyo, bumabalik na yung pagka-compact ng leaves niya. Lately, napapansin ko, nagkaka-bumps yung mga leaves nila. Halos karamihan yan may mga bumps sa leaves. And yun nga lang, hindi ko talaga alam kung ano ba yung ginawa ko kung bakit sila nagiging ganun. Ang alam ko lang, naka-expose talaga sila sa ROS. And minsan, pag walang ulan, palagi ko silang dinidiligan pag nakita kong dry na yung soil. Minsan naman, pag tinatamad ako, hindi ko sila nadidiligan. Tapos, pag wala namang sunlight, maulan, doon lang sila. Wala naman kasi akong grow light. Hindi ako fan ng grow light. Ay, meron pala akong 3 grow light. Hindi ko lang ginagamit, kaya kala ko wala. Sa mga may gusto ng lovely rose dito sa lowland, ang masasabi ko, order kayo ng potted kasi mas madali talaga silang mapastable pagka potted na. And matibay rin siya pag summer sa init. Kayang-kaya niya ang init ng summer dito sa lowland. Sa ulan naman, sa experience ko, kaya niya yung 7 days na araw-araw may ulan, yung stable na. Ang ginagawa ko sa kanila pagkadating galing Benguet, bright shaded for 3 days muna.
And then, after nun, unti-unti kong sinasanay sa sunlight. Sa watering naman, hindi ko rin agad sila pinu-full water. Unti-unti ko pa rin silang sinasanay. Pero pag nakita ko na nagiging stable na sila, ayun, full water na and talaga naman mahilig silang uminom. Ang hindi ko pa lang talaga sinusubukan sa kanila is yung mag-propagate ng cuttings. Pero okay naman din siguro kasi yung mga natatanggal dyan, yung napuputol sa stem, tinabi ko dun pinat ko. Hindi ko lang talaga naalagaan pero mukhang mabubuhay din. Yung kasing mga nasa big pot ko na yan, minsan nakikita ko na lang naputol na yan sa kalahati ng stem. Hindi ko alam kung bakit, dahil ba sa bigat, dahil mahaba na nga siya. I guess na sabi ko na lahat ng experience ko sa Lovely Rose kung paano ko sila napastay na matagal. And again, disclaimer, hindi ko naman sinasabi na expert ako. Basta, shinare ko lang yung mga experience ko sa pag-aalaga ng Lovely Rose. Kasi alam ko, marami rin tayong may gustong mag-alaga nito sa lowland. Yun nga lang, talagang ang hirap niya buhayin kung uprooted siya darating sa atin. Even ako, hindi ko talaga siya nabubuhay ng ganun. Na-experience nyo din ba yung darating sa inyo yung uprooted na Lovely Rose? Marami siyang leaves, mahaba siya, tapos ilang araw lang unti-unti na nalalaglag isa-isa yung leaves niya. Ako maraming beses ko na-experience yun and nakaka-disappoint talaga. Kaya nung nalaman ko na pwede pala yung bush sheep na rooted and potted siya, trinay ko siya na mag-order ng ganun and sa awa ng Diyos, ayan, nakabuhay na ako. And road to making them compact na ang goal ko ngayon. Pababalikin ko sila sa yung compactness nila, yung talagang itsura nung galing sa Benguet. Which is parang I think nadidiscover ko na kasi pagka longer sun exposure yun ang alam ko Simula nung pinaarawan ko sila ng hanggang 2 p.m, parang bumabalik yung pagka-compact. So, try ko baka hahabaan ko pa yan sa susunod. Tanong ko pala, alam nyo ba yung pangalan ng hybrid Lovely Rose? Ang alam ko parang Hero Ones yata. Tama po ba? Pa-comment naman po sa baba kung tama po yung alam ko. Ipapakita ko sa end ng video yung Hero Ones na nabili ko sa Benguet. And pa-comment naman kung hybrid Lovely Rose din siya. Tipid tip for today, antayin muna dumating yung mga na-mine sa isang seller bago mag-mine ulit. Thank you sa mga nag-subscribe na sa channel ko. And sa mga magsasubscribe pa lang, thank you in advance. Paki-comment below naman kung tama yung ID ko nito. Sa alala ko kasi Hero Ones ito And kung Hero Ones ba ang tawag sa hybrid Lovely Rose?